Nitong weekend, nakalabas na ng bansa ang bagyong Krising. Pero umabot daw sa 5 ang napaulat na patay dahil dito. Kabilang sa hinagupit ang probinsya ng Cagayan. Para sa update magbabalita, si Mon Gualvez live mula sa Tugigaraw City. Mon, kumusta dyan? Cheryl, kumpara nito mga nakarang araw na walang tigil ang buhos ng ulan, sa ngayon kahit papano mas umaaliwalas na yung lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero matinding baha at pinsala sa agrikultura ang iniwan naman ng bagyong Krising sa probinsya. Ang masaklap, may magkapatid pang nalunod nitong weekend. Magpapaligo lang sana ng kalabaw ang isang lalaki malapit sa bahagi ng Cagayan River sa may bayan ng Alcala nung Sabado. Pero nalunod siya nang subukan niyang sagipin ang alagang napunta sa gitna ng maisang umaabot ng lampas tao ang tubig. Ang kapatid ng lalaki tinangkaring sumaklolo. Pero maging siya, hindi nakaligtas matapos maipit sa panghuli naman ng mga isda sa ilalim. Kung lalaki kasi ang ilog na yan, sir, ang ginagawa ng mga tao dito sa atin, dyan sila nangingisda, sir. Kasi dyan din pumapasok yung mga isda galing sa Cagayan River, sir. Nakaburol na ang labi ng kapatid na sasaklolo dapat, habang nakita na rin ang bangkay ng naunang nalunod. Marami sa mga sakahan sa Cagayan ng binaha dahil sa bagyong Krising, gaya sa bayan ng Santa Teresita na lahat ng 13 barangay ang naapektuhan. Ang katatanim pangalang ng mga palay nalubog sa tubig, hindi rin ligtas sa mga bahay. Inabot daw hanggang 3 baitang o mahigit 2 talampakan yung taas ng tubig dito. Kusa naman daw bumababa yung baha, pero inaabot nga lang ng nasa 5 hanggang 6 na oras kung hindi na umuulan. Kaya ang ilang residente kakaba-kaba. Hindi makatulog ng maayos. Bakit? Laging iniisip kung anong mangyayari po. Lalo na sa paglilinis. Lalo mag-isang maglinis. Sa bayan ng Bugay, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng forced harvest o sapilitang paghango sa mga isda mula sa mga fish cages. Sa sobrang dami ng mga isdang malaga o rabbit fish, pinapala na ang mga ito. Aabot sa 30 toneladang isda ang sapilitang hinango na kahit sa kalagitnaan na Agosto pa sana ibebenta. Itong dami ng freshwater na bumaba dito sa ilog natin, totally naging fresh yung ilog natin, mamamatay na. Nagsisimatayan na ito. So force harvest, hanguin mo habang buhay para mabenta. Bagsak presyo na itong itinitinda. Binili naman ito ng lokal na pamahalaan ng Bugay, habang pinakyaw ng Cagayan Provincial Government ang nasa 5 tonelada nito para ipamahagi sa mga nasalanta. Pakiusap naman ng LGU sa national government, tulungan silang bungkalin ang ilog para masolusyonan ang pagbaha. Itong ilog natin heavily silted, kaya mabagal ang paglabas papunta sa dagat. Yun ang nagpapalubog sa mga iba't ibang areas natin dito sa Bugay. Parang hindi magandang tignan na paulit-ulit na lang. So parang hinahayaan natin yung problema pag ganon. Cheryl, aabot sa mahigit 2,000 pamilya o lampas 6,000 individual ang kabuang bilang ng mga naapektuhan ng bagyong Krising dito sa buong Cagayan. Samantala, sabi naman ng Region 2 Office of Civil Defense, inaaral nila ngayon kung may kukonsidera daw bang typhoon-related casualties itong 2 nalunod sa bayan ng Alcala. Lalo't nangyari raw kasi ito noong mga panahon na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo, John Mon Gualvez.